Liban na lang kung may pagbabago sa mga kaganapan sa Amerika, inaasahan na muling magtutunggali sa coming presidential elections si Donald Trump at si Joe Biden. At marahil maraming umaasa na may pagbabago, ngunit pareho pa rin ang mga katunggali, isang matandang liberal at isang convicted na tinaguriang marahil questionabling right-wing, ngunit may mga depekto at kadudadudang mga personalidad. Kaya iniisip ko lang sa mga Amerikano, ano kaya o saan kaya sila kukuha ng pag-asa para sa pagbabago sa kanilang bansa. At lahat ng bayan, lalo na sa panahon ng eleksyon, ay umaasa na mayroong pagbabago. At hindi naman masamang umasa. Ngunit, kung ganito ang sitwasyon, marahil napakahirap umasa na mayroong magandang kinabukasan o mangyayari para sa ikabubuti ng iyong bayan. At marahil ganito ang sitwasyon o ganito paulit-ulit ang sitwasyon sa Israel tuwing may mga problemang pinagdaraanan ang bayan ng Diyos. Pinag-aralan natin sa mga napakaraming mga mensahe kung paano tuwing merong problema at sigalot o kahirapan ang bayan, ito itatawag sa Diyos. Kaya't ang Diyos, ayon sa kanyang kahabagan, bilang kinatipan ng kanyang bayan, ay muling susugo ng mga hukom upang iligtas ang kanyang bayan sa mga paghihirap na pinagdaraanan nito, mula naman ito sa kanilang katigasan ng ulo o sa kanilang mga pagsuway. At ngayon, nandito na tayo sa ating pag-aaral sa huling hukom. At marahil ito ang pinakakilala sa lahat, pinakamakulay ang kanyang buhay, at marahil pinakabantog at kilala ng marami sa maling kadahilanan. Gaano ba natin kakilala si Samson? Marahil ang isang dapat itanong natin, bakit ba nasusulat si Samson bilang isang hukom na tinawag ng Diyos para sa bayan ng Israel? At ngayon, ano ang halaga nito para sa atin na mga mananampalataya sa bagong tipan? Alam natin, o kailangan ulitin ko marahil, na ang pagtawag ng Diyos ng mga hukom, hindi sila yung mga hukom na alam natin sa ating panahon. Nakasuot ng itim na kasuotan at humaharap sa mga testigo at mga tunggali upang magbigay ng kanyang judgment sa mga katunggali. Ngunit ang hukom ay tinawag ng Diyos sa panahong ito upang pangunahan ang kanyang bayan, upang iligtas ang kanyang bayan sa mga kaaway, sa mga bayan o bansang nakapalibot nito na may handang lupigin o pahirapan o impluwensyahan ang kanyang bayan. Kaya napakahalaga ang mga hukom na ito upang isulong ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Ngunit sa ating mga huling pag-aaral, nakita natin patuloy na bumabalik ang bayan ng Israel. Pagkatapos sila'y mailigtas, patuloy silang bumabalik sa dating gawi. Patuloy silang nahuhulog sa pagkakasala. At hindi lang ito isang paulit-ulit pagbalik sa pagkakasala na kaya't kailangan silang iligtas ng Diyos. Ngunit ito'y patuloy na pagbalik sa pagkakasala at pababa ng pababa o palala ng palala ang kanilang sitwasyon. Sa kalaunan, halos wala na silang paglapit sa Diyos. Kung saan dati sila'y tumatawag pa, humihingi ng tulong sa Diyos, ay ngayon halos wala na. Marahil, hindi na nila kailangan. Marahil ang pakiramdam nila ay naging sunod-sunuran na lang sila sa mga kaaway. Ngunit, may tiyak na layunin ang Diyos para sa kanyang bayan. Hindi maaaring tuluyang mahulog ang Israel dahil ito'y may layunin para ayon sa Diyos.
Muling tatawag ang Diyos ng hukom ayon sa nakaraang pinag-aralan natin upang pasimulan iligtas ang kanyang bayan mula sa Filisteo. Ngunit ang hukom na kanyang tatawagin sa pangalang si Samson ay isang hindi kaaya-ayang hukom. Kaya muli, anyayahan ko kayo sa ating pagtatapos sa pag-aaral kay Samson, tingnan natin ang mga hukom 14 hanggang 16. Hindi po natin babasahin ang 3 chapters na ito, napakahaba. Kukuha lang tayo sa una, sa kabanatang 14, talatang 1 hanggang 4, at lulundag tayo sa pinakahuli, kung saan ito yung tagpo na marahil alam at kilala at bantog, ang tagpo ni Delilah at ni Samson. Mga hukom, 14, unang 4 na talata, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lumusong si Samson sa Timna, at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo. At siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna. Kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin, sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. Talatang 4, ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon, sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahon na iyon ay nangingibabaw ang mga Filisteo sa mga Israelita. Ang mga susunod na mga talata hanggang sa 15 kabanata ay patungkol sa mga pangyayaring ito sa pag-aasawa ni Samson at ang mga kaganapan pagkatapos neto, mga sigalot. Kaya pupunta na tayo sa kabanata 16. Babasahin po natin ang talatang 15 hanggang 22. 16:15 to 22. Ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanya, si Delilah, bakit nasasabi mo na iniibig kita? Gayong ang iyong pag-ibig ay wala sa akin. Pinaglaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamamatay siya sa pagkainis. Kaya't ibinunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazirita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, ihiwalay sa akin ang aking lakas, ako'y hihina at magiging gaya ng sinumang tao. Nang mabatid ni Delilah na sinabi sa kanya ni Samson ang buong lihim niya, nagsugo siya ng tinawag ang mga pinuno ng Filisteo na sinasabi, umahon pa kayong minsan sapagkat sinabi na niya sa akin ang buong lihim niya. Nang magkagayoy umahon ang mga pinuno ng mga Filisteo at nagdala ng salapi. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 tirintas sa ulo nito. Nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. Sinabi niya, narito na ang mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga tanikalang tanso
at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. 22, gayunman, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Tulad ng aking sinabi, marahil si Samson ang pinakakilala, hindi lang ng mga bata, maging tayo na mga nasa katandaan na. At ito'y isang personalidad na nagbunsod ng maraming awitin, maraming kwento, hindi lamang sa patungkol sa salita ng Diyos, ngunit sa isa sekular na mga bagay. Ngunit sa ating mga talata, ipinahayag ng may akda ang iba't ibang tagpo kung saan nagtagumpay si Samson. Hindi sa kanyang kakayahan lamang, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu. Ayon doon sa mga paulit-ulit na binanggit riyan, ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang lumukob. Marahil kung binasa ninyo ang 14 hanggang 16, lalo na sa 14 at 15 kabanata, nandoon yung mga pangyayari na inilarawan ng may akda patungkol sa buhay ni Samson, ang mga kaganapan, ang sigalot na nangyari sa pagitan ni Samson at ng mga Filisteo. Sa kabanata 14, talatang 6, ito ay paglaban ni Samson laban sa leon sa Timna. Paano niya tinalo ang leon? Ayon sa may akda, ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang lumukob. Sa talatang 19 sa parehong kabanata, nang lumusong siya sa Askelon, pumatay siya ng 30 kalalakihan, kinuha ang samsam upang ibayad ito sa kanyang pagkatalo sa riddle na kanyang binigay sa mga kalalakihan. Sa kabanata 15 at talatang 14, ito'y muli sa laban niya, laban sa mga Filisteo sa Lihay, ginapi niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng sariwang panga ng asno. At sa kabanata 16, talatang 28, sa huling panalangin ni Samson, sa huling hiling niya sa kanyang buhay, ang sabi niya roon, "O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at dinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maipaghiganti ko minsan sa mga Filisteo ang aking 2 mata." Sa bawat tagpong ito, masasabi natin na ang lakas, ang kapangyarihan na meron si Samson upang labanan at gapiin ang kanyang mga kalaban, mga kaaway, ay sa pamamagitan ng paglukob ng Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan lamang na lakas ng Diyos maitaguyod ni Samson at upang pasimulang iligtas ang Israel mula sa Filisteo, ayon sa kabanata 13, talatang 5, ang bayang Israel sa panganib. Sa madalit sabi, ang mga tagumpay ni Samson ay hindi ayon sa kanyang sariling lakas. Ito ay buhat sa Diyos na mapagpalang iginawad sa kanya upang mailigtas ang kanyang bayan sa pananakop, paghihirap mula sa mga Filisteo. Kaya't ganitong mensahe gusto kong dalhin sa atin. Tanging mula sa lakas ng Diyos lamang, maiingatan ang kanyang bayan mula sa panganib ng tuluyang pagtalikod. Only from God's strength can His people be kept from the danger of complete apostasy. Tanging mula sa lakas ng Diyos, maiingatan ang kanyang bayan mula sa panganib ng tuluyang pagtalikod. Paano ba tinupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa kanyang bayang kinatipan at maitaguyod ito at mailayo sa ganap na pagtalikod o apostasiya? May dalawang katotohanan, may dalawang makikita tayo na dapat nating pansinin sa pagkilos at pagganap ng Diyos ayon sa mga kabanatang ito upang makita natin ang pagkilos ng Diyos maging sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Kung ito'y nangyari noon, ganito pa rin.
ang pagkilos ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia, para sa kanyang anak, maging sa ating kapanahunan. Ang dalawang bagay ay ganito: pamamahala ayon sa providensya or by providential ruling and overruling. Pangalawa, pagkasangkapan ayon sa biyaya by gracious equipping and preventing. Una, tingnan natin ang unang kapansin-pansin na katotohanan. Pamamahala ayon sa providensya by providential ruling and overruling. Tandaan natin, nasa panahong ito, ang Israel ay nasa ilalim ng panunungkulan ng Filisteo. Sa katunayan, sila ay nasanay sa paganong pamumuno, na impluwensyahan na sila, at sa gayon ay nagiging komportable na sa gayong paraan ng pamumuhay. Kaya't walang pinagkaiba ang kanilang pag-uugali, kanilang pananalita, maging kanilang mga saloobin. Dahil sa matagal na panahon ay nasakop sila ng mga Filisteo. Kaya't ito ay taliwas sa nais ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Tandaan natin na pinili niya ang Israel upang bukod tangi ito na maging patotoo para sa Diyos sa mundo o sa mga nakapalibot na mga bayan. Ito yung layunin ng Diyos kung kaya't sila ay iniligtas sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. Kaya ang nais ng Diyos ay masugpo ang ganitong sitwasyon ng bayan ng Israel. Ayon sa talatang 4 sa Kabanata 14 na binasa natin kanina, ang sinabi roon, ngunit hindi alam ng kanyang ama at ina na iyon ay mula sa Panginoon, sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Anong sinasabi ng may akda? Ang pag-asawa, pagpili ni Samson ng asawa na labas sa Israel, na pinagbabawal ng Diyos o hindi nais ng Diyos, dahil sa kanyang kagustuhan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit, may pahintulot ang Diyos sa mga pangyayaring ito. Ito'y nagtuturo sa atin na naisa sa katuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pamamahala at pagpapawalang bisa ng mga pangyayari. In other words, God accomplishes His purposes by ruling and overruling our events. Gagamitin ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay ni Samson para magkaroon ng gulo sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng mga Filisteo. Sa pagsuway at pagtalikod sa panawagan bilang Nazirita ni Samson, nangyayari ang layunin ng Diyos o pinangyayari ng Diyos ang kanyang layunin. Hindi mapipigilan o mahahadlangan ang layunin ng Diyos maging sa pagsuway ng kanyang piniling alagad. Dahil sa mga pagsuway at pagsuong ni Samson sa mga kaguluhan at pakikitungo sa mga Filisteo, lalong lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Filisteo. Lumalala ang sigalot sa pagitan ng dalawa. Muli, tingnan natin ang mga pangyayaring ito. Ayon sa Kabanata 14, tandaan natin, nung siya'y nag-asawa, natalo siya dahil sa pagkasagot ng bugtong na kanyang dinala o ibinigay o binigkas upang hulaan ng 30 kalalakihan. Kaya't ang ginawa niya, dahil hindi na marahil matanggap ang kanyang pagkatalo, pumatay siya ng 30 Filisteo upang mabayaran ang kanyang pusta. Sa Kabanata 15, sa pag-iwan sa kanyang asawa, dahil tumalikod, marahil nainis siya, nagalit siya sa kanyang pagkatalo, tumalikod, iniwanan ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pagbalik sa kanyang binan ay hindi siya pinapasok. Dahil ang kanyang asawa ay ibinigay sa pangunahing abay. Kaya't nagalit at sinunog ni Samson ang mga ani ng mga Filisteo sa pamamagitan ng 300 asong gubat. Dahil naglagay siya ng sulo
Tinali niya ang mga buntot ng tagdadalawang mga asong gubat at pinakawalan, nasunog. At marahil, isipin natin kung naubos ang mga pananim o aanihin ng Filisteo, ang ekonomiya ng bayang ito ay halos nawasak dahil sa ginawa. Kaya gano'n na lamang ang galit ng mga Filisteo sa kanya. Nagalit, sinunog at dahil sa galit nito, sa pag-iwan ng kanyang asawa at ibinigay sa pangunahing abay, nagalit si Samson at ngayon, ito'y nagdulot ng paghiganti ng Filisteo at pinatay ang kanyang asawa at maging ang kanyang biyenan. Marahil hindi nila kayang harapin si Samson dahil sa kanyang lakas at kapangyarihan. Ngunit hindi nagtapos ang sigalot nila. Nang siya ay lumayo, muling sinugod siya ng mga Filisteo. Ngunit ang pinuntirya ng mga Filisteo ay ang angkan ni Juda. Kaya si Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anakan, ng kanyang mga kapwa Israelita upang isuko siya sa mga Filisteo. At nang siya'y dinala niya, nakagapos, muling sumiklab ang tapang at lakas ni Samson at siya'y pumatay ng 1,000 Filisteo sa pamamagitan ng panga ng asno na kanyang ginamit. At ang karahasan mula sa isang kampo ay nagdudulot ng karahasan mula sa kabila. Paikot-ikot, palala ng palala. Di ba ganyan ang nangyayari sa mga gantihan, sa mga hindi umuurong, ayaw malamangan, gusto makaganti upang mabigyan ng katarungan at marahil maipaglaban ang simulain o ang karapatan ng bawat isa at ganito ang nangyari. Ngunit ayon sa ayon sa sinabi ng may akda, ito'y ginamit ng Diyos upang lalong magkaroon ng sigalot ang Israel sa mga Filisteo. Ang mga bagay ay lumilitaw na magulo. Walang magandang kahihinatnan na lumalabas sa sitwasyon. Ngunit ang Diyos ay namumuno at naghahari upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang Diyos ay nagtatag ng isang paraan upang tuluyang ihiwalay ang mga Israelita mula sa mga Filisteo upang mapangalagaan ang mga tao mula sa ganap na pag-iwan at pagtalikod sa Kanya at kanilang pagkawasak. Ito ay magaganap dahil ito'y sinabi sa Kabanata 13 at 5. Ang layunin ng Diyos para kay Samson ay pasisimulang iligtas ang Israel, kung saan ito'y tatapusin ni David sa 2 Samuel 8, talatang 1. Marahil isang kahinaan, maganda ang uri ng pamumuno o gobyerno sa ating bayan o bansa. Ngunit may isang kahinaan marahil ito dahil 6 na taon lamang manunungkulan ang isang presidente. Kaya pagkatapos ng 6 na taon, muli tayong hahalal ng panibago. Marahil ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga sumulong ng ating konstitusyon ay upang hindi maiwasan ang pag-abuso ng mga leaders dahil sa ating eksperyensya. Ngunit, napuputol at nabibitin ang mga programa ng pamahalaan. Kaya kung may bagong uupo, panibagong sistema, panibagong simulain, panibagong mga programa, walang tuloy-tuloy. Kaya sa halip na umusad, tila baga walang pag-usad ang ating nararanasan. Ngunit walang pagkaantala sa panunungkulan ng ating Diyos dahil walang pag-aabuso. Dahil siya ang marunong, makapangyarihan at soberanong Diyos. Hindi siya maaring, hindi maaring may makaligtaan siya upang gawin ang mga bagay
para sa ikabubuti ng kanyang bayan, maging sa pinakamahusay na paraan, dahil ito'y layunin ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Kaya muli ang hamon sa atin ay palakasin ang loob dahil ang Diyos ay namamahala at naghahari upang maisakatuparan ang kanyang layunin ng walang pagkaantala. Be encouraged, for God rules and reigns to accomplish His purpose without delay. Hindi maaaring hadlangan ang layunin ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit na pagkakataong bumabalik si Samson sa lugar ng mga Filisteo. Marahil ang makikita natin sa ating binasa ay dahil doon lang niya nakikita ang mga bagay na kaakit-akit sa kanyang paningin. Marahil hindi kaaya-aya, kaakit-akit ang mga Israelita, mga babae. Kaya doon lamang siya pupunta sa mga Filisteo dahil mas dihamak na magaganda at mahuhusay sila sa kanyang paningin. Subalit ayon sa ating talata, upang pasimulang iligtas ang Israel sa totoong kaakit-akit na panunukso at pamamahala ng Filisteo sa Israel. Ngunit may mas malalim na dahilan sa salaysay ni Samson ay upang ipakita ang mas makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng Israel laban sa Diyos ng Filisteo na si Dagon. Kaya sa pagkahuli kay Samson dahil sa pagtataksil ni Delilah, ganito ang sinabi sa Kabanata 6, talatang 23-24, sapagkat binigay ng ating Diyos ang ating kaaway na si Samson. Nang makita siya ng taong bayan, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos ang ating kaaway. Sa makatuwid, nagmalaki ang mga Filisteo dahil sa kapangyarihan ng kanilang Diyos, kaya't si Samson ay napa sa kanila, sa kanilang kamay. Nahuli ito. Ngunit ang kwento ni Samson ay hindi patungkol sa kanya at kay Delilah. Ito ay hindi kwento laban sa Israel at Filisteo, kundi ito ay kwento laban sa tunay na Diyos ng Israel at sa huwad na Diyos ng Filisteo na si Dagon. Yan ang buong pangyayari. Ito ang sentro ng kwento ni Samson. Bagamat kaakit-akit, kaaliw-aliw ang mga pangyayari sa buhay ni Samson. Pinagyayabang nila ang kanilang Diyos na si Dagon. Ngunit, ito'y ginapi ng Diyos. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan na si Yahweh. Sa katapusan, nanaig ang tunay na Diyos ng Israel sa pagtugon, kaya't sa pagtugon ng panalangin ni Samson, sa paghawak ng 2 haligi ng templo, ay ibinuhos ang buong lakas. At ang bahay o ang templo ni Dagon ay bumagsak. Mula sa Diyos ang lakas ni Samson. Ang layunin niya sa kanyang bayan ay upang matupad ang dadalhin o ang malayong plano ng Diyos sa pagparito ng kanyang anak, ang anak ng Panginoong Diyos na si Jesucristo, na sa takdang panahon ay mabubuhay, magdurusa at mamamatay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Di ba ganito ang sabi sa Roma 5, talatang 6, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masama. Ang lahat ay nasa plano ng Diyos. Walang pag-antala. Hindi pwedeng pigilin ang mga layunin ng Diyos up to the last minute or even second. Maging ang dyablo ay hindi makakapigil, makaantala sa plano ng Diyos dahil ang Diyos ay soberano. At anuman ang kanyang nilayon sa nakalipas, ito'y mangyayari.
sa kanyang probidensya dahil ang Diyos ay makapangyayaring Diyos na buhay. Pag pinag-aralan natin o pag sinabi nating providence, wala nang ibang pinaka magandang babasahin kundi ang sulat ni John Flavel na Mystery of Providence. At ganito ang sinabi niya sa kanyang parte ng kanyang introduction. Indeed, providence neither does nor can do anything that is really against the true interest and good of the saints. For what are the works of providence but the execution of God's decree and the fulfilling of His word? Ang layunin ng Diyos sa kanyang probidensya ay upang ganapin ang kanyang kalooban, upang ganapin ang mga nakasulat sa kanyang salita. Para kanino? Para sa interes ng kanyang bayan, para sa ikabubuti ng kanyang mga hinirang, ang iglesia, ang kanyang mga anak. Kaya napakagandang katotohanan ito na pwede nating panghawakan. Anuman ang mga pangyayari o kaganapan na marahil hindi kaaya-aya, makakaasa tayo na ang ating Diyos ay soberanong may kontrol. At ito'y mangyayari ayon sa kanyang ninais. Ngunit pangalawa, pagkasangkapan ayon sa biyaya, by gracious equipping and preventing. Ang isang itinalaga ng Diyos na si Samson na isang Nazirita mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay, ay sa umpisa pa lamang ng kanyang buhay ay tumalikod na sa panawagan ng Diyos. Chapters 14 to 16, dito pinapaliwanag ng may akda ang kaganapan sa buhay ni Samson sa kanyang katandaan hanggang sa kanyang kamatayan. Sinuway niya ang kanyang mga magulang at inilagay ito sa kompromiso sa kanyang mga gawain at desisyon. Sinabihan siya na hindi ka dapat mag-asawa na labas sa Israel. Ngunit sinuway ito ni Samson. Mapilit siya dahil iba ang kanyang ninanais. Si Samson ay larawan ng Israel. Habang ang Israel ay humahabol sa mga Diyos-Diyosan, si Samson ay humahabol sa mga kababaihan sa panahong na iyon. Sa simula pa lang, ang mga desisyon at hangarin niya ay upang itaguyod ang sariling kagustuhan, layaw, hilig, at walang pagsasaalang-alang sa simulain at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't matatawag natin si Samson na bayani sa maling dahilan. Ano ang ating makukuha sa ganitong buhay ni Samson? Sa pamamagitan lamang ng gawain ng biyaya ng Diyos na ang taong may kapintasan ay naging kapaki-pakinabang para sa layunin ng Diyos. It is solely by the work of God's grace that flawed people are made useful for kingdom cause. Huwag nating lampasan ang maliwanag na katotohanan ito sa buhay ni Samson. Marahil marami tayong katanungan. Anong klaseng pinili ba yan ng Diyos? Sino ba yan si Samson? Bakit ganyan siya? Siguro sa panahon natin ngayon ay matitisod tayo. Yun ang mga kaisipan o marahil pakiramdam natin pag makita natin at malaman natin ang pinaggagawa ni Samson. Ang mga alagad at pinili ng Diyos ay puno ng kapintasang mga tao. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng perpekto at mabubuting tao. Walang mga kapintasan na mga tao, walang ganon. Mabibigo ka kung pilitin mo maghanap. Sino ba si Jacob? Manlilinlang, tuso, mapaglamang na tao. Ngunit alam natin paano siya ginamit o ginagamit si Jacob bilang pagpapakilala sa Panginoong Jesus. The God of Jacob, ang Diyos.
Sino ba si David? Mangangalon niya, mamamatay tao, traidor. Sa halip na tulungan, protektahan ang kanyang mga sundalo o mga pinuno niya, siya pa yung pumatay. Wala tayong makikitang sinugo, pinili ng Diyos na walang kapintasan. At magkakamali ka kung susubukan mong hanapin at mabibigo ka. Subalit hindi ito nangangahulugan na malaya tayong gawin ang gusto natin at malaya tayo sa kahihinatnan. Lahat ng mga dakilang mga bayani sa Biblia ay puno ng kapintasan, mahihinang sisidlan. Hindi ko sinasabi na wala silang nagagawang mabuti o wala kang maasahan sa kanila, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos, biyaya ang kumikilos sa kanila upang makagawa sila ng mabuti para sa bayan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang gumagawa sa iyo at sa akin na hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas at pagsisikap. Biyaya ng Diyos ang gumagawa para sa atin na hindi tayo karapat-dapat. Kung ano o sino tayo ngayon at maging ang ating nagawa ay dahil sa Kanyang mapagbiyayang pagkilos sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Ganyan ang mga hinirang at tinawag ng Diyos. Mga mahihina. Ngunit ginagamit ng Diyos ang ating mga kaguluhan, kamalian, kahinaan upang ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos upang baguhin ang pinakamasama sa atin, upang kagamit-gamit tayo sa ikabubuti at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't ikaw at ako ay hindi maaaring magmalaki sa ating kakayanan, sa ating mga nagawa, dahil tayo'y mga mahihinang sisidlan na kumikilos, na nakakagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Tayo'y binayayaan niya upang makagawa tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. May nagsabi, God is in the business of using our failure as the foundation of His success. Ang Diyos ay nasa negosyo na gamitin ang ating kabiguan bilang pundasyon para sa Kanyang tagumpay. At ito'y isang bagay na kamangha-mangha. Kung iisipin natin, kamangha-mangha ito. At ito'y dapat magpatibay ng ating kalooban, anuman ang ating kahinaan, anuman ang ating pagkakamali, dahil hindi nalilimitahan ang Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Marahil sa mga engineers, kailangang para maitayo ang isang matibay na matatag na gusali, kailangan ito ng isang matibay na pundasyon. Mahalaga ito upang labanan ang panganib ng lindol, baha, at maging sa pagguho. Sa Diyos, maging ang ating kahinaan at maging ating pagkabagsak ay pundasyon ng Kanyang kaluwalhatian dahil siya ay mapagbiyaya. Kaya ang hamon nito sa atin, palakasin ang iyong loob na kahit na nahihirapan o nabibigo ka, ang Diyos ay nagbubuhos ng Kanyang masaganang biyaya na sapat para sa ating pangangailangan. Be encouraged that through those struggling and failing, hindi lang minsan, marahil pa ulit-ulit, God pours out His abundant grace for our need. Sa halip na lumapit ang Israel sa Diyos at labanan ang kaaway, ang nangyari, ang malungkot na pangyayari sa sitwasyon ng Israel sa panahong ito, tumiklop at naging komportable sa ilalim ng pamumuno ng mga Filisteo. Ito ang sinabi ng talatang 11 sa Kabanata 15.
chapter 15 and verse 11. Nung si Samson ay gustong kunin ng mga Filisteo dahil sa kanyang pagpatay o sa kanyang ginawang pinsala sa kanilang bayan, sa kanilang ani, anong sinabi ng mga kababayan niya, mga taga-Huda? Hindi mo ba alam na ang mga Filisteo ay ating mga tagapamahala? Kailan pa naging tagapamahala ang Filisteo? Ang tagapamahala ng Israel ay ang kanilang Diyos, si Yahweh. Ngunit sa panahong ito, sumuko na sila sa panunungkulan ng Filisteo. Kaya't ang tinitingnan nila, sila ay nasa ilalim ng pamamahala. Pinagbili ang kanilang mga Pinagbili ang kanilang mga sarili sa kawalan ng pag-asa at pagpapasakop sa masasamang impluwensya. Sa halip na lumaban, tinanggap nila ang paraan ng mundo kaysa pangako ng Panginoon. Ano ba ang mga kaugalian na meron itong si Samson? Siya'y lulong sa galit at pagnanasa. Talagang ganun na lamang siya kung maggalit. Talagang gaganti at gaganti siya. Hindi maaaring hindi siya gumanti. Ngunit ang pagnanasa niya sa mga kababaihan, talagang hindi mapipigil. Sa tatlong babae, iisa lang ang pinangalanan sa ating talata, si Delilah lamang. Meron siyang asawa na sinunog ng Filisteo mismo. Meron siyang isang masamang babae, prostitute na kanyang pinuntahan sa Gaza. At sa kahulihan, si Delilah na tumalikod o nagbenta sa kanya dahil sa pera sa mga kalaban o sa kanyang kapwa marahil Filisteo. Mapagbiyaya ang Diyos upang hanguin ka sa iyong kahinaan at iyong pagkakasala. Huwag tayong mahulog sa kamalian na ang ating mabubuting gawa ay makakakuha ng pabor ng Diyos. Tayo'y pinaburan, kaya tayo'y gumagawa ng mabuti. Ang ating kabutihang ginagawa ay hindi dapat tayo umaasa na makakakuha tayo ng pabor ng Diyos. Tayo na ay pinaburan ng Diyos. Kaya tayo kumikilos ayon sa kanyang biyaya. Ang ating paggawa ng mabuti ay dahil naging mapagbiyaya ang Diyos una sa ating kaligtasan at sa ating patuloy na pamumuhay sa araw-araw. Masagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang salitang tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili. God helps those who help themselves. Marami ang naniniwala na ito'y nasa salita ng Diyos. Wala po ito sa salita ng Diyos. Wala po ito sa Biblia. Kaya't maging si Samson sa kagipitan ay tumungo sa Diyos at dumalangin. Sa Kabanata 15, talatang 18, nung siya ay gumapi ng kanilang mga kalaban, siya ay humiling sa Diyos, mamamatay ba ako sa uhaw? Binigyan siya ng tubig mula sa lihay. Subalit, ang naging susing talata na magbibigay ng pag-asa sa atin sa sinapit ni Samson sa piling ng mga Filisteo, dahil sa panahong ito ay binulag, ginawang alipin, pinaglaruan, ay sa Kabanata 16, talata 22. Gayunman, pagkatapos na siya'y naahitan, muling tumubo ang buhok sa kanyang ulo. Ito ang pag-asa. Ang pag-asa ni Samson at naging pag-asa ng Israel sa kabila, sa ilalim ng panunungkulan ng mga Filisteo. Hindi ito isang suicide, kundi ito'y pagbigay ni Samson ng kanyang binuhos ang kanyang lakas upang gumuho ang bahay na yon na libo-libo
ang naroon ang mga pinuno ng Filisteo at sari-saring mga tao na marahil nanunood o sumasamba kay Dagon. Hindi ito isang suicide niya, kundi ito'y isang hiling niya upang ialay niya ang kanyang sarili laban sa mga Filisteo na kalaban ng Diyos at ng Israel. Kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos, hindi si Samson. May pagkakatulad marahil si Samson at sa Panginoong Hesus. Pareho silang pinagtaksilan. Namatay na ang kamay ay nakataas o ganito. Dinurog ang kaaway sa kanilang kamatayan. Ngunit, mas malaki ang kaibahan dahil si Samson ay nanatiling namatay o patay. Kaya't siya ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing. Ngunit si Kristo ay nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay mula sa mga patay at nasa piling ng kanyang Ama magpakailanman. Kaya't ito ang pag-asa. Wala tayong pag-asa sa isang nag-uumpisang tagapagligtas o mahinang tagapagligtas na si Samson. Ang tunay na pag-asa ng isang makasalanan ay sa Panginoong Hesus lamang. Dahil siya ang namatay upang lupigin, gapiin, at nabuhay mula sa patay para sa kaligtasan mo at sa akin. Dahil tayo'y mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya't ikaw, marahil, binibini, Ginoo, matanda o bata, kung hindi mo pa nasusumpungan ang biyaya ng kaligtasan na alok ng Diyos. Dahil ang biyayang ito na alok ng Diyos para sa iyo na makasalanan na nasa ilalim ng puot ng Diyos, ang tanging pag-asa mo ay sa pagtugon ng paanyaya ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito'y muling panawagan sa iyo. At maging sa mga anak ng Diyos, ito'y muling panawagan na tayo magtiwala. Umaasa tayo dahil ang Diyos natin ay hindi lamang kumikilos o gumagawa ng kanyang kalooban sa probidensya niya, ngunit mapagbiyaya ang Diyos. Dahil tayo ay mahihina sa ating sarili, ngunit dahil sa pagkapangyarihan ng Espiritu, dahil kay Kristo, meron tayong tagumpay. Anuman ang hamon, pagsubok, o pagkalugmok na ating kinaroroonan, pwede tayong tumayo sa likuran at mamuhay ng matagumpay dahil ang ating Diyos ay buhay. Si Augustus Toplady ay marahil kilala natin. Siya ay isang Anglican cleric sa 18th century at siya ay isang tinatawag na staunch Calvinist. Mahigpit ang paghawak niya sa kanyang paniniwala. Kaya't minsan nagkaroon sila ng kontrobersiya sa kanyang kapanahunan sa pagitan ni John Wesley dahil sa kanyang paniniwala ng Calvinism. Ngunit bukod pa riyan, dahil sa kanyang paniniwala na ang kanyang kalusugan, buhay at kaluluwa ay nasa kamay ng Diyos, ito'y nag-udyok sa kanya na sumulat na maraming kilalang himno. At patuloy nating inaawit ang mga himno na to. Siya ang sumulat ng Rock of Ages. At ang isang himno na sinulat niya, nakakantahin natin bilang pagtugon, ay yung salin sa As Sovereign Protector. Dahil siya mismo ay umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Sinabi sa 2 talata o 2 bersikulo ng ating himno, tagadinig ng dalangin, gabay naming mahabagin sa'yo, o sa'yo pangangalaga, lahat ipinauubaya. Araw kat aming panabing, gabi ay hindi madilim. Mga sandaling kay tulin, naglalapit sa iyong piling.
Napakagandang mga salitang ito na panghahawakan dahil meron tayong soberanong tagapagtanggol, ang ating Diyos na banal, ang ating Panginoong Hesus. Awitin natin bilang tugon, dakilang tagapag-ingat. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, tunay nga na kami ay iyong pinagpala. Pinagpala niyo kami dahil meron kaming salita na nagmumula sa inyo na siyang magpapaliwanag, magtuturo, magpapatibay ng aming mga puso't isipan na malimit ay nanlulupaypay, nanghihina dahil sa mga katuruan sa aming paligid, dahil sa mga kamalian na marahil aming naiisip. Ngunit salamat o Diyos na ang kalakasan upang kami ay maitaguyod sa aming buhay espiritual, upang kami hindi tumalikod sa iyo, ay nagmumula lamang sa inyo. Pinatunayan niyo ito sa patuloy niyong pagkilos sa bayan ng Israel sa mga hukom. Tuwing sa kanilang pagtalikod, nariyan kayo upang sumaklolo. At maging sa puntong ito ng panahon ni Samson na tila wala na silang paglapit sa iyo, nasiyahan sa mga pangyayari na sinasakop ng mga kaaway, hindi kayo tumigil upang ilayo ang inyong bayan sa tuluyang pagtalikod. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay kumikilos ayon sa inyong probidensya. Bagamat hindi kaaya-aya ang mga pangyayari at maraming pagkakamali kaming nagagawa, ngunit ito'y hindi hadlang na mangyari ang inyong ninais para sa inyong bayan, para sa inyong iglesia. Ito'y susulong ang inyong plano hanggat sa kahustuhan. Dahil kayo ay ang soberanong Diyos. Kayo ang kumikilos sa gitna ng mga kamalian, pagkakasala at kahinaan ng inyong bayan. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kinakasangkapan niyo ang mga mahihinang sisidlan katulad namin para isulong ang inyong gawain, para kami maging kagamit-gamit sa pagsulong ng inyong kaharian at magbigay patotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Panginoon, hiling namin kung merong mga kaluluwa sa aming kalagitnaan na hindi pa kumilala sa Panginoon Hesus, mahabag po kayo sa kanila. Isugo niyo ang inyong spirito upang buksan ang kanilang pusong sarado sa katotohanan, upang sila'y tumawag ng may pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon Hesus. Ngunit para sa amin na nagpapatotoo ng pagkilos ng Ebanghelyo, nawa kami, Panginoon, ay patuloy na gumanap ng aming mga tungkulin dahil kami nakatanggap ng inyong biyaya. Hindi upang kunin ang inyong mga pabor, dahil kami pinaboran lang. Salamat o Diyos, kami ay kumikilos ayon sa inyong biyaya at hindi sa aming lakas. Tunay nga na napaka sarap ng ganitong mga katotohanan. At nawa, Panginoon, gabayan niyo ang bawat isa sa amin, ang inyong iglesia, sa aming patuloy na hangarin na mamuhay ng may katapatan at pagsunod sa aming Panginoong Hesus. Salamat o Diyos, sapagkat ito ay aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.